Naisip mo na ba kung bakit parang laging lumalayo ang pera kahit gaano ka pa kasipag magtrabaho? Patong-patong ang bayarin, hindi mawala-wala ang mga utang, at tila sarado ang mga oportunidad sa bawat hakbang. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may isang simpleng ritual, ang pagsunog ng isang espesyal na halamang gamot sa pagsikat ng araw, na kayang buksan ang pinto ng kasaganaan at alisin ang lahat ng harang sa pera na pumipigil sa iyo? Naniniwala ang mga Pilipino na ang sumisikat na araw ay may dalang banal na enerhiya na nag-aalis ng negatibo at humihikayat ng swerte sa iyong tahanan. Isipin mo na lang na ang lahat ng hirap mo ay natutunaw na parang usok at napapalitan ng biyaya, tuloy-tuloy na daloy ng pera, at mga hindi inaasahang oportunidad. Hindi mo ba gugustuhin na ang kapangyarihang iyon ay mapasayo ngayon? Mula pa noong unang panahon, itinuro na ng ating mga nakatatanda na ang pagsikat ng araw ay sagrado. Ito ang sandali kung kailan natatabunan ng liwanag ang dilim, kung kailan ipinapanganak ang mga bagong pagkakataon, at kung kailan bumubukas ang langit upang basbasan ang mga handa. Sa tradisyong Pilipino, pinaniniwalaan na ang mga ritual tuwing umaga ang may pinakamatinding enerhiya dahil taglay ng araw ang kapangyarihang burahin ang mga paghihirap ng kahapon at magdala ng pag-asa para sa ngayon. Ngayon, isipin mong pagsamahin ang sagradong pagsikat ng araw at ang pagsunog ng isang makapangyarihang halamang gamot. Hindi ito pamahiin lamang, ito ay ritual ng paglilinis at pagbubukas. Habang umaakyat ang usok, dala nito palayo ang iyong mga alalahanin, mga utang, at lahat ng harang na pumipigil sa pag-agos ng pera sa iyong buhay. Pinakikinggan ng universo ang pinakamatinding dasal sa pagsikat ng araw, at ang ritual na ito ang iyong pagkakataon upang direktang makipag-usap dito. Maaari nang magsimula ang iyong kwento ng kasaganaan. Handa ka na bang angkinin ito? Pinagmulan at kahulugan ng ritual. Mula pa noong unang panahon, naniniwala na ang mga Pilipino na ang universo ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng kalikasan. Bawat halaman, bawat bato, bawat pagsikat ng araw ay may dalang mensahe. Madalas sabihin ng ating mga lolo at lola, huwag mong maliitin ang mga dahon at usok, nandoon ang lakas ng kalikasan. Huwag maliitin ang mga halamang gamot at ang kanilang usok, sapagkat taglay nila ang kapangyarihan ng mismong kalikasan. Ang ritual ng pagsunog ng mga halamang gamot sa pagsikat ng araw ay hindi bago. Isa ito sa pinakamatandang gawin ng paglilinis ng espiritu at pagtanggal ng mga hadlang. Sa iba't ibang kultura, mula sa mga mongheng Chino, sa mga pantas ng India, hanggang sa ating sariling mga albularyo, ang usok ay laging sumisimbolo sa tulay sa pagitan ng lupa at ng espiritual na mundo. Kapag sinunog mo ang isang halamang gamot, umaakyat ang usok nito patungo sa kalangitan, at kasabay nito ay dinadala ang iyong mga panalangin. Kasabay rin nito, nililinis nito ang iyong tahanan, inaalis ang bigat ng enerhiya na pumipigil sa pagpasok ng mga biyaya. Ngunit bakit kailangang sa pagsikat ng araw? Sapagkat ang pagsikat ng araw ay ang reset button ng universo. Kapag sumisikat ang araw, winawasak nito ang kapangyarihan ng gabi. Ginagawa nitong liwanag ang dilim, lakas ang kahinaan, at pagkakataon ang kahirapan. Ang pagsikat ng araw ang oras kung kailan ang mga panalangin ay pinakabago, ang mga intensyon ay pinakamakapangyarihan, at ang enerhiya ay nakaayon sa mismong paglikha. Ito ang dahilan kung bakit tinuturuan ang mga Pilipino na gumising ng maaga, hindi lamang para sa disiplina, kundi para sa banal na tempo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga money blockages. Napansin mo ba kung bakit may mga taong buong buhay na nagsusumikap ngunit hindi yumayaman? Sinusubukan nila ang lahat, ngunit tila laging mailap ang swerte. Hindi ito laging tungkol sa pagsisikap, madalas, ito ay tungkol sa enerhiya. At kung barado ang iyong enerhiya, hindi ito mananatili sa iyo. Maaari kang makatanggap ng pera, ngunit mabilis din itong nawawala dahil sa bayarin, utang, karamdaman, o kamalasan. Ito ang tinatawag nating money blockage. Ang ritual ng halamang gamot ay idinisenyo upang alisin ang mga harang na yon. Isipin mo na lamang ito na parang paglilinis ng maruming bintana. Kapag natatakpan ng alikabok ang bintana, walang liwanag na makakapasok. Ngunit kapag nilinis mo ito, malayang pumapasok ang liwanag. Sa parehong paraan, kapag sinunog mo ang halamang gamot sa pagsikat ng araw, nililinis ng usok ang hindi nakikitang alikabok na humaharang sa iyong kapalaran. Biglang lilitaw ang mga oportunidad na dati ay nakatago. Magsisimulang dumaloy ang perang dati ay naantala. Unti-unting gumagaan ang mga utang na dati ay tila imposibleng mabayaran. Iba-iba ang kahulugan ng mga halamang ginagamit.
Sa mga pamilyang Pilipino, madalas sinusunog ang dahon ng laurel upang makaakit ng kasaganaan, sage para alisin ang negatibong enerhiya, at basil para tumawag ng mga biyaya. Hindi lamang basta halaman ang mga ito, sila ay mga simbolo ng panibagong simula, kasaganaan, at banal na pabor. At kapag sinunog sila sa mismong sandali ng pagsikat ng araw, dumodoble ang kanilang kapangyarihan. Madalas ding banggitin ng mga propeta at mistiko tulad ni Baba Vanga at Nostradamus ang tungkol sa balanse ng enerhiya. Sabi nila, kapag ang sangkatauhan ay nakipag-ugnay sa natural na ritmo ng mundo, bumubukas ang mga pintuan ng kapalaran. Naniniwala si Baba Vanga na ang unang liwanag ng araw ay may dalang mensahe mula sa di nakikitang daigdig, at nabanggit ni Nostradamus na ang mga ritual ng apoy tuwing madaling araw ay kayang baguhin ang kapalaran. Kung maniniwala ka man sa propesya o hindi, malinaw ang katotohanan, ang mga ritual na ginagawa sa pagsikat ng araw ay may pambihirang kapangyarihan. Ang ritual na ito ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kalayaan. Isipin mong magising isang araw na wala ka nang iniisip na bayarin. Isipin mong kaya mo nang tulungan ang iyong pamilya, tuparin ang iyong mga pangarap, at mabuhay ng walang takot sa utang. Iyan ang nangyayari kapag natanggal ang mga money blockages. At tandaan, ang pananampalataya ang sikreto. Maaari mong sunugin ang halamang gamot, humarap sa araw, at bigkasin ang mga salita, ngunit kung wala kang paniniwala, usok lamang ito. Ang sandali na naniwala ka na ang usok ay dinadala ang iyong mga pasanin, doon tumutugon ang universo. Kaya kapag gagawin mo ang ritual na ito, huwag mo lang itong gawin bilang routine. Gawin mo ito ng buong puso. Isipin mong dinadala ng usok ang iyong mga paghihirap. Damhin ang init ng araw na nagbibigay ng bagong buhay. At ibulong ang iyong mga nais na parabang ito'y totoo na. Doon nagyayari ang tunay na himala. Ito ang kahulugan sa likod ng pagsunog ng halamang gamot sa pagsikat ng araw. Isa itong makapangyarihang pagsasanib ng lupa at langit, usok at liwanag, panalangin at paniniwala. Paalala ito na kahit gaano kadilim ang panahon, muling sisikat ang araw, at kasama nito, ang pagkakataong magsimulang muli. Step-by-step ritual guide. Ngayon na alam mo na ang sagradong kahulugan sa likod ng ritual na ito, panahon na para lumalim. Hindi sapat na alam mo lang ang bakit, dapat alam mo rin ang paano. Ang universo ay hindi nagbibigay gantimpala sa intensyon lamang, gantimpala ito sa aksyon na nakaayon. At ang ritual na ito ay idinisenyo upang iayon ang iyong enerhiya sa pagsikat ng araw upang tuluyan ng dumaloy ang yaman, swerte, at mga biyaya sa iyong buhay. Narito ang hakbang-hakbang na gabay sa pagsasagawa ng Sunrise Herb Burning Ritual para alisin ang mga harang sa pera. Hakbang 1, piliin ang iyong halaman. Hindi lahat ng halaman ay may parehong enerhiya. Ang dapat mong piliin ay yaong umaayon sa kasaganaan, paglilinis, at banal na pabor. Ilan sa pinakamakapangyarihan ay dahon ng laurel, bay leaf, sinaunang simbolo ng tagumpay at kasaganaan. Madalas, isinusulat ng mga Pilipino ang kanilang kahilingan sa dahon bago ito sunugin upang ipadala ang nais sa langit. Basil, bahayang dahon, kilala bilang Herb of Kings, nakaakit ito ng biyaya, swerte, at mga oportunidad sa pinansyal. Sage, sikat na ginagamit upang alisin ang negatibong enerhiya at mga nakaraang pagkabigo na humahadlang sa agos ng pera. Rosemary, makapangyarihang halaman para sa proteksyon, paglilinis, at pagtawag ng mga bagong pagkakataon. Anumang halamang pipiliin mo, siguraduhin na ito ay sariwa o natural na pinatuyo, hindi pinagamitan ng kemikal. Mas dalisay ang halaman, mas malakas ang enerhiya. Hakbang 2, ihanda ang iyong lugar. Kailangan ng malinis na sisidlan ang enerhiya. Bago sumikat ang araw, linisin ang lugar kung saan gagawin ang ritual. Maaari itong maliit na sulok ng iyong bahay, sa balkonahe, o kahit sa hardin. Punasan ang alikabok, alisin ang kalat, at mag-iwan lamang ng mga bagay na sumisimbolo ng kadalisayan, isang basong tubig, kandila, o barya. Ilagay ang halamang susunugin sa maliit na palayok, heat-proof dish, o kabibe. Iwasan ang plastic o synthetic na gamit, sapagkat hinaharangan nito ang natural na enerhiya. Kung maaari, humarap sa silangan, ang direksyon ng pagsikat ng araw, upang direktang nakaayon ang iyong panalangin sa unang liwanag ng umaga. Hakbang 3, gumising bago ang pagsikat ng araw. Dapat magsimula ang ritual bago pa sumikat ang araw. Magtakda ng alarm at gumising ng may layunin. Pagmulat ng mata, bulongin ang simpleng paninindigan. Ngayon, babangon ako kasabay ng araw. Ngayon, susunugin ko ang mga harang.
Ngayon, bubuksan ko ang pinto ng kasaganaan. Hugasan ang mukha gamit ang malamig na tubig bilang simbolo ng panibagong simula. Magsuot ng malinis na damit, mas mainam na puti o kulay na magaan, sumisimbolo ng kadalisayan at bagong simula. Hakbang 4, sindihan ang halaman. Sa unang silahis ng araw, dahan-dahang sindihan ang halamang pinili. Hayaan itong magliyab at maglabas ng usok. Huwag madaliin, hayaan ang halaman na ilabas ang lakas nito sa sariling ritmo. Hawakan ang sisidlan ng maingat at ikalat ang usok sa paligid mo. Igiya ito sa iyong ulo, dibdib, at mga kamay, mga sentro ng enerhiya. Isipin habang ginagawa ito na natutunaw ang iyong mga utang, alalahanin, at bigat sa pera. Maaari mo ring igiya ang usok sa iyong pitaka, bank cards, barya, o mismong pintuan ng iyong bahay bilang simbolo ng pagbubukas ng daloy ng pera. Hakbang 5, sabihin ang iyong paninindigan. Ang mga salita ay enerhiya. At kapag binigka sa pagsikat ng araw, taglay nila ang matinding kapangyarihan. Habang nasusunog ang halaman, ulitin ang panalangin ito ng may buong pananampalataya. Habang sumisikat ang araw, sumisikat din ang aking kapalaran. Habang umaakyat ang usok, umaakyat din ang aking mga biyaya. Inilalabas ko ang lahat ng harang. Tinatanggap ko ang kasaganaan, kayamanan, at walang hanggang oportunidad sa aking buhay. Sabihin ito ng 3 beses, dahan-dahan, at may matinding paniniwala. Isipin na bawat salita ay nagiging gintong liwanag na sumasama sa usok patungong langit. Hakbang 6, i-visualize ang daloy ng pera. Pumikit ng ilang sandali. Isipin mong nabubura ang lahat ng iyong utang, napupuno ang iyong pitaka, at masaya ang iyong pamilya dahil natutugunan ang kanilang pangangailangan. Isalarawan ang mga darating na oportunidad, bagong trabaho, biglaang kita, panalong pampinansyal, o biyayang regalo. Mas totoo ang visualization, mas lumalakas ang ritual. Tandaan, hindi kayang makilala ng isip ang imahinasyon sa realidad. Kapag naniwala ka ng buong puso, iyon ang isinasalamin ng universo pabalik sayo. Hakbang 7, ialay ang abo. Kapag lubusan ng nasunog ang halaman, hayaang lumamig ang abo. Huwag basta itapon. Sa halip, ibalik ito sa kalikasan. Kung maaari, ibaon ito malapit sa puno o sa iyong hardin. Kung nasa lungsod, ilagay sa maliit na papel at hayaang sumama sa daloy ng natural na tubig, ilog o dagat. Kung hindi posible, ikalat sa hangin habang binubulong, lumayo ka, dalhin ang aking mga harang, at ibalik sa akin ang kasaganaan. Sa hakbang na ito, natatapos ang bilog, kung saan nagmula ang halaman, doon din ito bumabalik, dala ang iyong panalangin sa universo. Hakbang 8, iselyo ang ritual. Sa pagtatapos, maupo ng tahimik. Ilagay ang kanang kamay sa iyong puso at ang kaliwa ay nakabukas patungong langit. Huminga ng 3 beses, puno ng pasasalamat. Mahinang bulongin. Salamat, universo. Salamat, araw. Salamat, halaman. Bukas na ang aking daan. Nagsimula na ang aking kasaganaan. Pagkatapos, mumiti. Ang ngiting ito ang tatak na nagsisilyo ng ritual sa positibong enerhiya. Mahahalagang paalala. Gawin ang ritual na ito sa loob ng 7 magkasunod na umaga kung maaari. Ang 7 ay banal na bilang ng pagtatapos at pagpapala. Huwag palampasin ang mismong pagsikat ng araw. Ang oras na iyon ang nagbibigay ng kapangyarihan sa ritual. Gawin ito ng may dalisay na puso. Huwag magnasa para sa kasakiman, kundi para sa kasaganaan na susuporta sa iyo, sa iyong pamilya, at sa iyong komunidad. Zodiac Connection & Money Flow. Ngayon na alam mo na kung paano gawin ang ritual, tignan naman natin kung paano ito konektado sa bawat zodiac sign. Tandaan, mahalaga sa mga Pilipino ang gabay ng mga bituin. Bawat tanda ay may natatanging enerhiya, at ang usok mula sa halamang sinusunog ay nakikipag-ugnayan dito sa kakaibang paraan. Sa pag-unawa ng koneksyong ito, makikita mo kung paano dumadaloy ang pera, biyaya, at kasaganaan sa iyong buhay sa pamamagitan ng ritual na ito. Aries, Marso 21, Abril 11. Aries, pinamumunuan ka ng apoy, at ang mga ritual na may apoy ay iyong kakampi. Kapag nagsunog ka ng halaman sa pagsikat ng araw, nililinis ng usok ang iyong pagiging padalos-dalos at ang mga harang na dulot ng pagmamadali. Ipinapaayon ka nito sa tiyaga, kaya't mas nagtatagal ang pera sa iyong kamay. Maaari mong mapansin ang biglaang oportunidad, hindi inaasahang bayad o proyektong matagal nang hinihintay. Taurus, Abril 20, Mayo 20.
Taurus, mahalaga sa iyo ang kaginhawaan, katatagan, at seguridad sa pera. Ang ritual na ito sa pagsikat ng araw ay nag-aalis ng mabigat na enerhiya ng takot na mawala ang mayroon ka. Kapag humarap ka sa araw na may hawak na dahon ng laurel, tinatawag mo ang pangmatagalang yaman. Maaari mong makita ang iyong mga investment na nagsisimulang maging maganda ang resulta o mga utang na unti-unting naglalaho. Gemini, Mayo 21, Hunyo 20. Gemini, mabilis ang iyong isipan ngunit madalas nagkakalat. Dahil dito, minsan dumudulas ang pera mula sa iyong mga kamay. Tinutulungan ka ng usok ng halaman na mag-focus. Habang sumisikat ang araw, mararamdaman mo ang kaliwanagan. Pagkatapos ng ritual, maaaring lumitaw ang bagong ideya para sa kita o magkaroon ng usapan na magdadala ng pampinansyal na swerte. Paalala ng universo, ang iyong boses at ideya ang tunay mong kayamanan. Cancer, Hunyo 21, Hulyo 22. Cancer, dala mo ang enerhiya ng buwan, ngunit binabalance ka ng araw. Madalas nang gagaling ang iyong money blockages mula sa emosyon, sobrang pagtulong sa pamilya o pagkakapit sa nakaraang pagkalugi. Kapag sinunog mo ang halaman, isipin mong inaalis mo rin ang takot at guilt. Nalilinis ang daan patungo sa kaginhawaan. Asahan ang biyayang manggagaling sa mga koneksyon sa pamilya o tulong mula sa taong malapit sa iyo. Leo, Hulyo 23, Agosto 22. Leo, ikaw ay pinamumunuan ng araw at ang ritual na ito ay likas na para sa iyo. Ang pagsikat ng araw ang oras ng iyong kapangyarihan. Kapag nagsunog ka ng halaman, pinalalakas nito ang iyong magnetism. Nawawala ang mga hadlang sa pera at lilitaw ang mga pagkakataon upang magningning, promosyon, pagkilala o maging swerte sa loto. Para sa mga Leo, hindi lang pera ang dala ng ritual, kundi dangal at katayuan. Virgo, Agosto 23, Setyembre 22. Virgo, praktikal at mahilig ka sa detalye, ngunit minsan sobra ang iyong pag-isip. Nagkakaroon ka ng harang sa pera dahil sa labis na pag-aalala. Nililinis ng usok ang iyong isipan at tinuturuan kang magtiwala sa banal na tiempo. Pagkatapos ng ritual, maaaring mapansin mong lumilitaw ang solusyon sa matagal ng problema sa pera. Sinasabi ng universo, huwag sobra mag-isip, simulan mo nang tumanggap. Libra, Setyembre 23, Oktubre 22. Libra, balanse ang tema ng iyong buhay, ngunit madalas nagkakaproblema ka sa pera kapag sobra kang nagbibigay at kulang sa pagtanggap. Ibinabalik ng ritual sa umaga ang harmonya. Ang pagsunog ng basil ay espesyal na umaayon sa iyong daloy ng pera. Asahan ang biyaya sa pamamagitan ng pakikipagpartner, business deal, collaborations, o maging tulong mula sa mahal sa buhay. Scorpio, Oktubre 23, Nobyembre 21. Scorpio, malalim at magnetic ang iyong enerhiya. Ngunit ang mga blockages mo sa pera ay madalas galing sa takot at nakaraan. Kapag sinunog mo ang halaman, isipin mong winawasak ng usok ang mga kadena. Binubuksan ng ritual ang nakatagong yaman, hindi inaasahang mana, insurance claims, o pera mula sa hindi inaasahang pinagmulan. Ito ang sandali kung saan ang iyong panloob na lakas ay nagiging panlabas na kasaganaan. Sagittarius, Nobyembre 22, Disyembre 21. Sagittarius, ikaw ay pinamumunuan ng swerte at paglawak. Ang ritual sa pagsikat ng araw ay natural na pintuan mo patungo sa kapalaran. Sunugin ang dahon ng laurel at ibulong ang pinakamalalaking pangarap. Para sa iyo, ang ritual ay parang magnet na humihila ng mga oportunidad sa paglalakbay, internasyonal na koneksyon, o maging tsansa sa loto. Dumadaloy ang pera sa iyo kapag nananatili kang positibo, at ang usok ang nag-aalis ng bigat na pumipigil. Capricorn, Disyembre 22, Enero 19. Capricorn, ang lakas mo ay ang iyong tiyaga, ngunit madalas humaharang ang bigat ng sobrang responsibilidad at delayed rewards. Kapag nagsunog ka ng halaman, dinadala ng usok palayo ang bigat sa iyong balikat. Unti-unting nagbabayad ang iyong pagsisikap. Darating ang financial stability, promosyon, o oportunidad sa property. Para sa iyo, hindi ito tungkol sa mabilisang pera, kundi sa pagbuo ng pangmatagalang yaman. Aquarius, Enero 20, Pebrero 18. Aquarius, puno ng inobasyon ang iyong isipan, at ang mga blockages sa pera mo ay galing sa hindi pagkakaintindi ng iba sa iyong pananaw. Nililinis ng ritual ang resistensya, at tinutulungan ang mga tao na makita ang iyong ideya ng malinaw. Pagkatapos ng ritual, maaari kang makaakit ng investors, partners, o oportunidad sa teknolohiya at komunikasyon.
Para sa mga Aquarian, ang usok ay bulong ng universo, iba ang iyong kinabukasan, at magiging kapaki-pakinabang. Pisces, Pebrero 11, Marso 20. Pisces, sensitibo ang iyong puso, at madalas nawawala ang pera dahil sobra kang mapagbigay. Ang pagsunog ng halaman sa pagsikat ng araw ay bumabalanse sa iyong pagkabukas palad at nagbibigay sa iyo ng proteksyon. Dinadala ng ritual ang yaman sa pamamagitan ng panaginip, intuisyon, at banal na gabay. Pansinin ang mga senyales matapos gawin ito, isang panaginip, usapan, o numero na maaaring magpahiwatig kung saan darating ang iyong biyaya. Magkaiba man ang paraan ng koneksyon ng bawat zodiac sign, iisa ang resulta. Kapag sinunog ang halaman sa pagsikat ng araw, nililinis ng usok ang mga harang at binubuksan ng araw ang pintuan. Ikaw man ay Aries na naghihintay ng pagkakataon, Taurus na naghahanap ng katatagan, o Pisces na umaasa sa gabay, handa nang sumagot ang universo. Gusto mo ba na ako ang gumawa rin ng final closing section, 500, 600 words, na may empowerment at strong call to action para sa audience? Prophecy Connection. Sa kasaysayan, maraming dakilang propeta at mga pangitain ang nagsalita tungkol sa yaman, kapalaran, at mga puwersang hindi nakikita na humuhubog sa ating buhay. Dalawa sa pinakaiginagalang na pangalan ay sina Baba Vanga, ang bulag na mistiko mula Bulgaria, at si Nostradamus, ang tanyag na Pranses na manghuhula. Magkaiba man sila ng panahon at lugar, iisa ang kanilang mensahe, may mga nakatagong harang na pumipigil sa kasaganaan, at ibinigay na sa sangkatauhan ang mga sinaunang ritual upang alisin ang mga ito. Ang paningin ni Baba Vanga. Madalas ipaliwanag ni Baba Vanga ang kapangyarihan ng umagang araw. Naniniwala siya na ang unang sinag ay may dalang mensahe mula sa espiritual na mundo, mga bulong ng mga anghel, at gabay na nakakaalam ng pinakamainam para sa atin. Binalaan niya ang marami na nananatiling mahirap hindi dahil kulang sila sa pagsisikap, kundi dahil pasa nila ang mga di nakikitang kadena ng enerhiya, minsan mula pa sa kanilang mga ninuno o mula sa kapaligirang kanilang kinalakhan. Simple ngunit malalim ang kanyang gabay, linisin ang iyong enerhiya sa pagsikat ng araw, at nililinis mo rin ang iyong kapalaran. Para sa kanya, ang apoy at usok sa madaling araw ay hindi lamang simbolo, susi ang mga ito. Dinadala ng usok ang mga sumpa, kamalasan, at negatibong espiritu, habang pinupuno naman ng araw ang natanggal na espasyo ng liwanag, pag-asa, at kasaganaan. Binanggit pa niya na may mga halamang pinili ng kalikasan, upang buksan ang pinto ng kayamanan. Ayon kay Baba Vanga, ibinibigay ng lupa ang lahat upang maghilom ang sarili, gamitin mo ang tumutubo mula sa lupa, at matatagpuan mo ang iyong landas. Para sa kanya, ang paggamit ng mga halamang ritual ay hindi basta pamahiin, kundi direktang pag-uusap sa universo. Ang mga babala ni Nostradamus. Si Nostradamus, ilang siglo bago si Baba Vanga, ay nagsalita rin ukol sa koneksyon ng apoy, usok, at kapalaran. Sa kanyang mga mahiwagang tula, binanggit niya ang tungkol sa down flames na nagdadala ng panibagong simula at smoke rising to the heavens bilang tanda ng mga panalangin tinatanggap. Matagal nang pinagtatalunan ng mga iskolar ang kanyang mga salita, ngunit naniniwala ang ilan na tinutukoy niya ang mga ritual sa pagsikat ng araw. Ang pagsunog ng mga sagradong bagay kasabay ng pag-angat ng araw upang linisin ang landas patungo sa kasaganaan. Isang propetikong paalala. Parehong binigyang diin ng dalawang propeta ang pananampalataya. Ayon kay Baba Vanga, ang ritual na walang paniniwala ay parang sisidlang walang laman, walang magaganap. At babala ni Nostradamus, mawawala ang biyaya ng sangkatauhan kapag tumigil itong maniwala sa banal na siklo. Kaya tandaan, ang iyong isipan at puso sa oras ng ritual ang pinakamahalaga. Kapag ginawa mo ito ng may pagdududa, usok lamang ito. Ngunit kung gawin mo ito ng may pananampalataya, nagiging pagbabago ito. Kapag nagsunog ka ng halamang gamot sa pagsikat ng araw, hindi ka basta inuulit ang lumang pamahiin. Tinutupad mo ang isang propesya. Lumalakad ka sa isang kwento na isinulat bago ka pa ipinanganak, isang kwento kung saan nawawala ang mga harang at nagsisimula ang iyong kasaganaan. Final Closing Empowerment. Habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito, alalahanin mo ito, ang kapangyarihang baguhin ang iyong pinansyal na kapalaran ay hindi nakasalalay sa iba, nasa loob mo mismo. Ang ritual ng pagsunog ng halamang gamot sa pagsikat ng araw ay hindi lamang tungkol sa apoy at usok. Ito ay tungkol sa pananampalataya, tamang tiyempo, at malinaw na intensyon. Kapag bumangon ka kasabay ng araw, kapag sinunog mo ang mga hadlang, ipinapahayag mo sa universo, handa na ako. Bukas na ako.
Karapat-dapat ako sa kasaganaan. Mga Pilipino tayo, mga taong puno ng pag-asa. Sa gitna ng bagyo, kahirapan, at pagsubok, paulit-ulit tayong bumabangon. Ang ritual na ito ay pagkakataon mong bumangon, hindi lang kasabay ng araw, kundi kasabay ng iyong mga pangarap. Huwag mong hayaang maagaw ng pagdududa ang sandaling ito. Sapagkat ang universo ay bukas palad, ngunit naghihintay ito sa iyong desisyon na kumilos. Isang panawagan sa aksyon. Kaya bukas, sa unang silahis ng araw, kunin mo ang iyong halamang gamot. Sindihan ito ng may layunin at panoorin habang dinadala ng usok ang iyong mga alalahanin palayo. Isalarawan mong naglalaho ang iyong mga utang, napupuno ang iyong pitaka, at nagliliwanag ang iyong tahanan sa kapayapaan at kasaganaan. Pagkatapos, lumakad sa bagong araw na may kumpiyansa, dahil ang iyong landas ay nagbago na. Ang iyong daloy ng pera ay nakabukas na. At higit sa lahat, ang iyong puso ay handa ng tumanggap. Pampublikong deklarasyon. Ngayon, iniimbitahan kita na gawin ang isang hakbang ng pananampalataya. I-comment ang iyong zodiac sign panandang pandagdag ang paninindigan na ito. I burn away blockages, I welcome abundance. Kapag binigkas mo ito ng malakas at isinulat sa publiko, lalo itong lumalakas. Ang salita ay enerhiya at ang enerhiya ay kumakalat. Hayaan nating mapuno ang espasyong ito ng pananampalataya, pagkakaisa, at positibong enerhiya. Isang paalala ng kapangyarihan. Hindi aksidente na narinig mo ang mensaheng ito ngayon. Isa itong paalala mula sa universo na hindi ka nakalimutan. Ang iyong mga dasal ay narinig, ang iyong mga pagsubok ay nakita, at ngayon binibigyan ka ng susi upang alisin ang mga harang. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kalayaan. Kalayaan mula sa bigat ng utang, kalayaan upang tulungan ang iyong pamilya, at kalayaan upang ituloy ang iyong tunay na mga pangarap. Pagtatatak ng bagong simula. Ngayong alam mo na ang kahulugan, ang proseso, ang koneksyon sa iyong zodiac, at ang patnubay ng mga propeta, ang natitira na lang ay ikaw. Ang iyong desisyon na kumilos. Ang iyong paniniwala na karapat-dapat ka. At ang iyong tiwala na ang araw ay sisikat muli, dala ang bagong yugto ng iyong buhay. Kaya sa pagsikat ng araw bukas, tumayo ka ng may tapang. Hawakan ang iyong halamang gamot. At gawin ang ritual na ito ng buong puso. Sa usok na iyon, isama ang iyong mga pasanin. Sa sinag ng araw, tanggapin ang iyong biyaya. Ang iyong kwento ng kasaganaan ay nagsisimula ngayon. Huwag mo nang ipagpaliban. Huwag mo nang hintayin ang tamang oras, sapagkat ang tamang oras ay ngayon. Comment your zodiac sign panandang pandagdag I burn away blockages, I welcome abundance. At sabay-sabay nating punuin ang espasyong ito ng liwanag, paniniwala, at kasaganaan para sa bawat Pilipinong handa ng magbukas ng bagong yugto ng buhay.